Ito may ipinapaliwanag po si Attorney Subo. Ay, Attorney Roque. Ito. Alam mo si Koke na din to eh. Sorry Attorney, hindi. Ano lang, yung kumbaga, nabanggit ko lang. Ayan, no? Hindi naman daw siya nahahuli, mga bossing. Pero may nakita kong isa, nag-post ang sabi, so may arrestuhan daw talagang nangyari, naganap doon sa eroplano. Kaya lang daw ho, nagdrama daw si Roque, mga bossing. Sino ba yung Si Sir Ivan, nakita ko doon sa post niya, no? Si Jill Review, nakita ko sa post niya. So may nangyari talagang arrestuhan daw po base doon sa post ni Sir Ivan. Tapos nagdrama lang daw po si Roque. Kasi yung hindi yung mga may surgery, may etc. May mga kabaklaan na. Okay. Harry Roque blames high best friend for false arrest report. Sino kaya yun? Basahin nga natin. Manila, Philippines, former presidential spokesperson Harry Roque blamed a certain high best friend as source of circulating reports that he was arrested in The Hague, Netherlands. In a Facebook Live on Tuesday night, Roque was asked by Maharlika, who was once a pro-Marcos content creator, who was most likely the source of the report about his alleged arrest in the Netherlands. Then it must be our high best friend of ano yan? Nako, may bell. Hindi ko makita. Sa tingin niya, hulaan nyo nga. Hulaan nyo nga kung ano yung nakalagay dyan. No? Of because they are diverting the issue from Saldico's number 4 and number 5. Putragis na yan. Binanggit mo pa yung number 4, number 5 na video. Dun nga kami inantok eh. Di ba? Lalo na yung pang-apat yata yun. Nakakaantok yung mga video ni Saldico. Kaya nga sabi ko, mga kababayan, wag na natin ituloy ito. Halata namang na lang to. Naninira na lang. Kasi paano naman mga boss chief sir, wala man lang maipakita ebidensya. Puro ebas-ebas lang si Saldico. Yung unang mga video, panot. Yung pang-apat na video, gumanda na yung buhok. Baka sa susunod yan, sa susunod na video, kapag ka ipinalabas yung pampitong video, long hair na si Saldico. Kaya naku, tinatamad yung taong bayan, nakaka-orat lang panoorin ho. Pero mamaya sige, may ipapakita ko sa inyo yung pangpito, mga bossing, no? Yung pampitong video. Marcoleta ba? Marcoleta! Uy, yung dalawang Marcoleta, bakit hindi kayo magtanong kay Saldico kung anong gamot ang pwede, no? Kasi mukhang effective kay Saldico eh. 2 araw pa lang malago na. Hindi, katuwaan lang. Tanong nyo, boss, ano ba yung Tapos kayo namang matataba, madaming tatamaan sa comment section. Kayo namang matataba, bakit hindi kayo magtanong kay Saldico kung anong pampapayat yung pwede? Kasi ilang video lang, ilang taguan lang 4 months, payat agad. Di ba? Tuloy. Which included a 50 billion insertion also involving Sandro Marcos. Nung in-involve po, nilagay, idinawit si Sandro Marcos, mas lalo pong hindi na naniwala ang taong bayan. Wrong move din sila doon kay Sandro Marcos eh. Nakakala nila, mas magagalit. Siguro iniisip nila, naku po, ayan, simula, lolo, anak, tapos kaapu-apuan, o pati apo, magnanakaw. Kaso wala, wrong move. Mas lalo hong tinabangan yung tao dahil itsura ni Sandro Marcos, tsaka yung kilos ng bata. Di ba? Yung kilos ng congressman mga kababayan. Tapos, iisipan mo lang ganon. Wala nga silang maipakitang napakagandang ebidensya na susuporta doon sa kanilang mga sinasabi. Tuloy. Naturally, they are trying to deflect the issue away. Hindi. Sabay-sabay kayo, Roque. Pati nga si Bato de la Rosa, kasabay Di ba? Pati nga si Tobats nasaan na si Tobats? Nagtatago. Sabi ni Kelvin, hindi ko nababasahin niya. Ang hirap. U2. Good morning, Sir Mark from Seattle. Nako.
ang gandang ano diyan, ang gandang pumunta diyan sa shuttle, araw-araw umuulan. Hindi na ano na ako diyan, napunta na ako diyan, eh, mga isang buwan 'no. Tapos alam mo ano Kelvin, dati, bago ako pumunta diyan, ang basa ko doon sa airport ninyo, eh, Shatak. Yung pala Sitak pala yun mga bossing. Sabi ko, oh dadaong na ako, bababa na ako sa ano, sa airport ng Shatak. Yung pala Sitak pala ang basa doon, Seattle, Tacoma. Okay, anyway, tuloy. Asan na ba? Eto na. Sandro Marco, naturally, they are trying to deflect the issue away from Senator Amy Marcos' accusation that our president is foolish, and Saldico keep reiterating that the mastermind of corruption of the flood control project is none other than the foolish president. Diyos ko po. Eto nga, iniisa-isa na. No, iniisa-isa na po mga kababayan. Ay, hindi pala iniisa-isa. Bulto-bulto na. At Roque, huwag kang mag-alala, no? Huwag kang mag-alala. Mukhang may mga makakasabay ka. Kung sakali na umuwi ka ngayong buwan o next month, mukhang makakasabay mo yung mga sinasabi ni John Vic Remulla na mga big fish, mga senador, congressman, etc. at kung ano-ano pang malalaking tao. Siyempre ngayon mga kababayan, yun muna, yung mga engineer, yung mga dawit dyan. Eh syempre ito, alam nyo naman, gagawin niya mga big fish na yan, mga bossing. Madaming mga di umanong nakulimbat. Syempre gagamit ng pwersa, gagamit ng pera, gagamit ng kapangyarihan yung mga yan para mailigtas yung kanilang sarili. Di ho ba? Ganun lang yon. Pero, nagagalit nga si Rodante Marcoleta eh. Kasi sabi ni Marcoleta, paano nasabi ng ombudsman natin na December 15 o December 16 meron ng mga kasi mga friends ni Marcoleta yun, lalo na si Jinggoy na talagang pinipilit mga bossing, pinipilit ni Marcoleta na maging safe si Jinggoy, pero nung mga unang mga balita hindi ho naging safe, dumugo daw ho mga kababayan. Matagal na yun, no? Hindi lang humaalis sa isip ko. Pasensya na po, no? Lagi ko lang nababanggit. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, Mark, snub ka this morning ha? Late lang ako ng 5 minutes. Hindi naman, no? Yan, late kayo. Ako, hindi ako nalilate. Ngayon, no, mga kababayan, nasa na tayo dito? Tuloy pa natin to si Harry Roque. Konti na lang to. Pagtiisan nyo na, no? Tapos na pala. Tapos na, yun lang pala sasabihin ni Harry Roque na yung kanyang aresto daw, wala daw talagang aresto, kundi lang, gustong pagtakpan. Diyos ko naman yun na yun, Roque. Hina mo. Huwag ka mag-alala, no? Malapit-lapit ka na din. Konti na lang yan. Ilang panahon na lang ho yan, mga boss chipa mo, sir.